Marami akong gustong i-share sa inyo. Una, March 18, maghihiring na uli ang Justice Committee. Napaka-importante po ng hearing na yan. Ngayon, may gusto lang akong i-share sa inyo. Sumagot si Sara Duterte doon sa complaints laban sa kanya. Yung sagot ay hindi naman sagot. Hindi niya naman sinagot yung mga issue laban sa kanya. Yung mga ground sa impeachment, yung mga issue laban sa kanya, wala. Hindi niya sinagot. Nagpalusot siya. Ang sabi niya, hindi niya na raw sasagutin kasi wala naman daw mga basihan yun, hearsay yun, conjectures lang daw yun. At saka, hindi daw sumusunod sa due process ang Kamara, ang Justice Committee, double standard daw, kung ano-ano mga kabunyog. Ngayon, nagyabang yung mga DDS. Sabi ng mga DDS, ang galing talaga ng sagot ng mga abogado ni Sara, ni VP Sara daw. Hindi daw nakapurma ang mga kongresista na pabor sa impeachment ni Sara. Nagkakamali sila. Mga kabunyog, iisa-isahin ko sa inyo, matindi ang ginawa ng mga complainants at saka ng Justice Committee, pati ng Kamara mismo. Ito, unahin ko na sa inyo. Ngayong araw, yung dalawang complainants at saka yung mga nag-endorse ng impeachment complaints, para mapabilis ang proseso ng impeachment, kung ginawa nung dalawang impeachment complainants, hindi na sila sasagot. Winave na nila. Kasi kung hindi nila winave yung pagsagot, bibigyan pa sila ng 3 araw para sumagot. Pagkasagot nila, bibigyan nila ng kopya si Sara ng sagot nila, sasagot na naman sila Sara, another 3 days, rejoinder. Hahaba pa yung proseso. So, ibig sabihin mga kabunyog, yung dagdag na 6 days, nawala na yon. Wise move, di ba? Wise move. Ang galing. So, ibig sabihin, proceed na tayo sa hearing. Mapapabilis. Proceed na tayo sa hearing. Kaya ko sinasabi dito, akala ni Sara nakalamang sila sa sagot nila. Heto ang mga hakbang na papaspasan na ang impeachment niya. Ang unang hakbang, yung mga complainants, hindi na sasagot. Kasi wala namang say-say yung ni Sara, answer ad cutilam. So hindi na nila sasagutin yon, proceed na ngayon sa hearing. Magpipresent na ng mga evidence, mga kabunyog, mga kababayan. At ito pa yung mabilis na nangyari. Kaagad-agad, may hearing na, may Justice Committee hearing at didesisyonan na ang maraming bagay. Ano yung mga didesisyonan? Una, yung 2 bang abogado ni Sara ay papayagang maging abogado? Si Monsayak at saka si Puwa. Pangalawa, itatransfer na ba ang custody? Hihilingin na ba sa korte na itransfer ang custody ni Madriaga sa Justice Committee sa Kamara? Pangatlo, maglalabas na ba ng subpina sa mga bank records, financial records ni Sara, pati ni Manscarpio? Yun, aabangan na natin yan, mga kabunyog, mga kababayan. So, bakit ang bilis naman? Ang sabi kasi ni Congresswoman Beatrix Lustro, sumagot si Sara o hindi. March 18, maghihiring na. Kita nyo, ang bilis, Nasa rules naman yun eh. Bawal ba sa complainant na sabihin nilang, hindi na kami sasagot? Right din nila yun eh. Pareho din na si Sara, binigyan ng 10 days para sumagot. Naka-schedule na kaagad ang hearing. Bawal ba yon? Hindi. Hindi. Yan talaga yung procedure eh. Basta't nandun ka sa rules, sinusunod mo yung rules. Ganun yun. Mayroon ng hearing. Ang Justice Committee, abangan nyo. Kaya mapapabilis na itong impeachment na to. Ang sabi ni Congresswoman Beatrix Lustro, siya bilang chairman ng Justice Committee, hindi niya ito i-delay pero hindi niya rin i-shortcut. Di ba? Ganyan naman yung ginagawa niya eh. So tama naman eh. Ngayon mga kabunyog, may ibabalita pa ako sa inyo. Isang napakagandang balita. May pinasang resolusyon, approve na. Resolution number 892. Ang nag-sponsor mismo ng resolution ay si Speaker Bujidi, Majority Floor Leader Sandro Marcos, Minority Floor Leader Marcelino Libanan. Ano ang nakalagay dito sa Resolution 892? Ang daming dinesisyonan dito sa resolution na to. 1. Binigyan ng kapangyarihan, otorisasyon ang Justice Committee na kahit nakareses ang Kongreso, ang House, sa March 21 to May 3, pwede silang mag-session or mag-hearing ang Justice Committee.
Binigyan na sila ng authority. Itong Resolution 892 na kapapasa pa lang ngayong araw, binigyan na ng authorization ang Justice Committee na mag-conduct ng hearing sa impeachment kahit naka-recess. Ang galing, ano? Tama yun. Alam nyo kung ano pang binigay na power? Binigyan din sila ng power na magprotekta sa mga witnesses at sa mga complainants. Diyan napapasok ngayon yung paghiling kay Madriaga na i-transfer sa custody nila. Kasi witness yan. Kasi walang ganyang power ang Justice Committee. Maliban na lang kung bigyan sila ng power ng kabuoang Kamara, yung buong House. Ay binigyan na sila ng power through this Resolution 892. Di ba? Okay ha? Isa-isahin ko ha. Pinasa ngayong araw ang Resolution 892. Sa Resolution 892, kapapasa pa lang ngayong araw, binigyan ng power ang Justice Committee na mag-hearing kahit naka-recess. March 21 to May 3, may hearing. Pangalawa, binigyan sila ng power na magprotekta sa mga complainants at witnesses. Isa sa witness dyan ay si Madriaga. Pwede na ngayong maglabas ng motion ang Justice Committee para i-request sa korte na kung pwede ilagay sa custody ng House si Madriaga. Saan nakagaling yung power na yan ng Justice Committee? Dito sa resolution na to. Ito pa, binigyan din ng power ang Justice Committee sa pangunguna ni Congresswoman Beatrix Luestro na mag-issue ng mga subpina, ducis tecum, ad testificandum, lahat ng compulsory processes. Kasi ang mangyayari, kung hindi sila binigyan ng power, kung may isusubpina sila, magsusulat pa sila sa Speaker ng House. Yung Speaker ng House ang magsusubpina. Hindi na. Binigyan na ng power ng House ang Justice Committee. Kayo na ang magsubpina kung sinong gusto nyong isubpina. Ad testificandum or ducis tecum. Ano ang ducis tecum na subpina? Kung may mga dokumento tulad ng bank records ni Sara, gusto nyong isubpina, may power na kayo niyan. Kung may gusto kayong ipatawag, halimbawa yung asawa ni Sara Duterte, si Mans Carpio, ipatawag, pwede yun. Subpina ad testificandum yun. So napakaraming powers na binigay kay Congress sa Justice Committee ngayon dahil sa Resolution 892. Ibig sabihin, kahit naka-recess ang Kongreso o ang Kamara, March 21 to May 3 ang recess nila, maghihiring ang Justice Committee. Kaya ngayon, handa na ang Justice Committee. Didesisyonan nila kung yung dalawa bang abogado, si Puwa saka si Monsayak, papayagan nilang maging part ng abogado ni Sara. Pangalawa, magpa-file na ba ng motion para hilingin sa korte na i-transfer ng custody si Madriaga? Ayan, na yan, didesisyonan na yan. Isusubpi na ba ang mga bank records ni Sara, Salen at iba pang mga bank records pati kay Mans Carpio? Ipapatawag ba si Mans Carpio, subpina, ad testificandum? Mayroon ng ganyang power ang Justice Committee. Binigay ng House sa pamamagitan ng House Resolution 892. Ngayon, anong mangyayari niyan mga kabunyog, mga kababayan? Pagbalik ng mga kongresista ng Kamara sa May 3, baka doon na mangyayari yung plenary. Doon na magbubutuhan. So mga May, post na sa House, makukuha na yung 1/3. Ipapasa na yan sa Senado. Sabi naman ni Senate President Soto, pag nakarating sa kanila sa Senado, mga May yan, kaagad-agad, trial shall forthwith proceed. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.